Tu bindi volvemo ulit manay na yunan na yang pangolam me ang guloy yung guminit at nanangnan. Ginawa ng mga ninuno namin ang terraces mula sa taas sa baba. Galing pa sa malayang bundok yung mga batong ginamit dyan para itayin yung tilapid. Kailangan pagdikit-dikitin mo yung mga bato na para silang naghahalikan. Ina, bakit di tayo dinala ni Ama sa ibang lugar? Pinakamalayang lugar na napuntahan ko, sa palengke ng Banawe. Walang maibibigay sa iyo ang ibang lugar. Kompleto tayo dito sa Batad. Bawal ang pagtanggal niyan. Yan ang nagbabantay sa palayan, sir. May mga turistang bumibili nito eh. Mas malaki kita ko rito kaya sa pagtuturo. Nakatulong din ako sa pamilyang nagbenta sa akin ng bulol na to. Mga ilang linggo rin silang makakatikim ng delata. Let-an! Pwede ba kitang samahan? Sige! Kung sasagutin ako ni Laban, sasama ko siya sa mga plano ko. Sa susunod na pasukan, mag-aaral na ako sa Baguio. Tapos maghanap ako ng trabaho sa Maynila. Ikaw? Ako, dito lang ako sa Patad, sa palayan. Alat tayo na hapatos na umat hichi! Dala ng hangin ang buto ng damo. Kung saan yun bumagsak, dun yung tutubo at manggugulo. Katipiran ba ng utak ang palakihin siyang isang taas noong ipugaw? Ayaw mo na ba mag-aral? Sir, akong panganay na lalaki. Ako ang magmamana ng palayan. Hindi ako makakaalis dito sa Batad. Mag-isip ka, Ag-ap. Ano yung tradisyon kung magugutom ka naman? Ama, gusto ko sanang pumunta ng syudad para makapag-abroad. Hindi. Kailangan ka rito. Kulang na tayo ng tao para isaka ang palayan. Nagsialisa na silang lahat. Nasasabi niyo lang yan kasi hindi pa kayo nakakapunta ng syudad kasi hindi kaya ng utak niyo. Anak, ang buhay mo ay sa Batad. Inilatag na ng mga ninuno natin ang lahat ng ito para sa atin.